Ositio, and kay Maxi, ayan, Ma'am Nel Domingo, Celso Limpin, and kay Connie Cavizada. Big love shoutout po. So, Ma'am Jocelyn Flores, hello po. Colmenares, no, na isa din sa mga kasama sa tumutulong, no, ni kay Trillanes at sa mga biktima sa extrajudicial killing si Digong, ay talagang sinabi niyang nahihirapan po talaga ang kampo ni Duterte. Totoo po 'yan, mga kababayan. Hanapin ko lang po ha. Actually, mga kababayan, hanapin ko lang po kung gaano katotoo itong sinasabi natin para hindi po tayo masabihang fake news. Mm. So ito, mga kababayan, wait lang po Oo, i-check ko lang. Wait lang. Check natin. Check natin ha, mga kababayan. Bakit ganito naman kasi? Wait lang Or Neri. Mag-ano ganun pala. Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison. Actually, hindi kung ito saan binisita nga niya ang kanyang ama. Wait lang. So, dahil ako message ko is really ayon kay Kaufman. Ayan na, mga kababayan. Actually, hindi po yun. Dati pa po na news yun. Kaya ako si Atty. Nicholas Kaufman. Nagagawin ito ang lahat upang mapauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, batid ng dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal team ni dating Pangulong Duterte para ikompromiso ang pagkamit nito ng patas na paglilitis. Kumpiyansa ang abogado ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na mailalabas nito ang kanyang kliyente sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa lalong madaling panahon. Ayon kay Kaufman, batid ng dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito. I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. Ayon kay Attorney Kaufman, wala itong argumento pagdating sa inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulo, lalo na at lahat ng proseso na naisagawa ay ayon sa batas. Ngunit isang bagay ang kanyang pinaninindigan. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal counsel ni FPRRD na makakaapekto para makamit ang patas na paglilitis. Samantala, ipinaabot naman ni Attorney Kaufman na nagpapasalamat ang dating Pangulong Duterte sa mga taong patuloy na sumusuporta dito. Ivan, maraming salamat po kay Livitsom sa yung 25 super sticker. Thank you so much. Ayan. So yun po, mga kababayan, ang ginawa po ng abogado ni Duterte ay pampalubag loob po yun. Bakit? Sa laki ba naman ang binayad sa kanila na 140 million a month at actually dalawa na po sila, dagdagan siya ng kasama. Ang abogado ni Digong ay dalawa na po na isang mga foreigner o dalawang foreigner, so 140 a month, so nagiging 280, no? So 280 million pesos a month. So mahirap-hirap po talaga, kaya kailangan po maglabas po ang kanyang mga abogado ng mabangong balita. Kasi kapag hindi po ito makalabas ng mabangong balita, ay talaga namang puputaktihin po ito ng mga supporter ni Digong at talagang baka
Hindi ang ICC ang kanilang araw-araw na irarally dyan, kundi ang kanyang mga abogado na mahal ang bayad. Troy66, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, mahihirapan po talaga at malaking problema. Si Rinaldo Andal, Miguel Abshat at Sheila Gomez, silo po. Mahihirapan po talaga ang mga abogado ni Digong kung paano po dipinsahan si Digong sa almost 6,000 po, no, na ebidensya at 16 hours na video footage na kung saan inamin ni Digong isa-isa ang kanyang patunay na siya po ay nag-utos sa pagpatay at pagbuo ng extrajudicial killings. Nakita niyo naman po siguro, ma'am, sir, kung paano ni Digong aminin sa Senado at sa Kongreso na ako ang pumatay at ako may pinatay. Di ba? Akala ko ba walang pera si Digong? Maraming pera si Digong. Niloloko lang kayo. Maganda nga ang bahay niya sa may BGC sa Taguig. Oo, actually 42 properties po yan. Meron si Digong at hindi po piso. At hindi lang po piso. Milyones po ang halaga. Oo, at according po sa nilabas ni Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, napakalaki pong pera ang kanilang transaksyon buwan-buwan sa Bank of the Philippine Islands. Bilyones po ang pera nila. Kaya mga kababayan, actually hindi naman tayo magpoproblema kung magkano ang binayad ni Digong monthly dyan sa kanyang mga abogado. Ay marami nga namang silang pera, pero problema na po nila yon kung marami silang pera, mauubos din. So ngayon mga kababayan, yun po ang pinakamalaking problema ni Digong. Unang-una, hindi naman po natin kailangan na mangalap ng ebidensya at hindi po kailangan ng grupo ni Senador Antonio Trillanes na nagpakulong kay Digong na maghagilap at magbayad pa ng investigator para mag-investigate sa mga ebidensya na ipasa sa ICC, kasi mismo sa video nilabas ni Digong or sinabi ni Digong na inamin niya na siya ang nag-utos sa AGK. So ito po mga kababayan, i-search ko lang po. Digong inamin ang AGK. Ito ha mga kababayan, pakinggan ninyo ito. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dapat. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dapat. So nakita nyo naman po mga kababayan at narinig na kung saan inamin po ni Digong. Isa po yan sa mga ebidensya na inamin niya at hindi po yan kayang ipaglaban. Kahit pa magbuo si Digong dyan ng 1,000 lawyers, kahit pa napakamatalinong lawyers at napaka mahal or sikat na lawyer sa buong mundo, hindi kayang idepensa yan ng mga lawyer niya kasi siya po mismo, ultimo pera po ng intelligence fund sa Pilipinas ay ginastos ni Digong para sa extrajudicial killings. Di ba? Ito nga, nag-comment nga si Senador Antonio Trillanes. Ayan. Basahin nyo ang sabi ni Senador Antonio Trillanes dyan. Ayan, we have submitted to the ICC this video interview Duterte public publicity. Ayan na, basahin ko na lang. Sabi ni Senador Antonio Trillanes dito, we have submitted to the ICC this video wherein Duterte publicity admitted that he used the confidential fund or intelligence fund to conduct extrajudicial killings on his continuance in Davao City when he was still a mayor. This is truly an open and shut case. Uy. So ayan po mga kababayan. Isa po ito sa ipinasa ni Senador Antonio Trillanes po sa ICC na ebidensya. Kaya po'y mahihirapan po ang mga abogado ni Duterte, mga kababayan. Kung nakita nyo po dyan, talaga pong sasakit ang ulo. Di ba? Sasakit ang ulo, mga kababayan, ng mga abogado ni Duterte.
sasakit po ang ulo nito. Kahit pa siguro bayaran ni Digong ng taga-bilyones ang halaga, hindi po talaga makakalaya si fentanyl. Sadyang okay lang naman kahit hindi siya makalaya kasi almost 30 years siya na ikulong doon. Ang tanong lang, kaya ba niyang umabot ng 130 years old? Ngayon pa nga lang, inamin nga ni Sara doon sa kanyang talumpati sa may 2nd District ng Maynila sa Quiapo nakaraang gabi or nakalipas, nakasama niya si Isko Moreno doon at sinabi niya na nakakaawa daw si Digong. Hindi daw maganda ang kalagayan at hindi daw maganda ang sitwasyon doon kasi kung saan po si Digong ay wala pong nagluluto, wala pong naghuhugas ng puwet pag tumatae at hindi na po makapaghugas ng kanyang pututoy. Oo, hindi na nga halos makapagsuot ng sariling medyas. Hindi na nagtututbrush, hindi na rin halos naliligo kasi hindi na makagalaw. Kaya po, kabaliktaran po sa mga pinapakalat po ng anak ni Digong na si Pulong na okay daw ang tatay niya sa loob. Okay sa kanilang paningin. Pero sa sarili si Digong doon, anytime pwedeng atakihin, walang makatulong kay Digong. Kasi syempre, pag inatake si Digong, sinong magpipindot ng alarm doon? Na inatake si Digong. Wala. Bakit? Ultimo nga daw magluto ng tawag dito, itlog. Hindi marunong. Paano magluto si Digong doon? Itlog-itlog na lang everyday. Aba, ang taas ng kolesterol niyan. 'Di ba? Oo. 'Di ba? So, mahihirapan po talaga, mga kababayan, ang abogado ng Lulo Fentanyl ninyo. Oo. So, ngayon, mga kababayan, bukod doon, mga kababayan, eto naman yung ating pag-uusapan. According kay Sara Duterte,